Magandang araw mga bata! Ngayong umaga, magkakaroon tayo ng panibagong leksyon sa Araling Panlipunan. At ito ay ang mga anyong tubig sa mga rehiyon ng ating bansa. Kung noong nakaraang linggo ay ating tinalakay ang anyong lupa sa ating bansa, ngayon naman ating pag-uusapan ang anyong tubig sa ating bansa. Handa na ba kayong matuto ngayong araw? Magaling! Tayo na't magsimula! Narito ang mga layunin sa ating talakayan ngayong umaga. Una, maihahambing ang iba't ibang pangunahing anyong tubig ng iba't ibang lalawigan sa sariling rehiyon. At pangalawa, matutukoy ang pagkakaugnay-ugnay ng mga anyong tubig at lupa sa mga lalawigan ng sariling rehiyon. Ngayon, magsiupo ng maayos, makinig ng mabuti, at magtala ng inyong mga naintindihan sa leksyong ito. Tayo na't magsimula! Ngayon, narito na ang mga anyong tubig. Kung ang ating anyong lupa ay mayroong 14 na klase, ang ating anyong tubig naman ay mayroon lamang 10 klase o 10 uri. Atin silang isa-isahin ngayon. Una ay ang karagatan. Pangalawa ay ang dagat. Pangatlo ay ang ilog. Pang-apat ay ang luok. Panlima ay ang golpo. Pang-anim ay ang lawa. Pampito ay ang bukal. Pangwalo ay ang kipot. Pangsyam ay ang talon. At pang-10 ay ang batis. Ngayon naman, ating isa-isahin ano nga ba ang pagkakaiba-iba ng mga anyong tubig sa ating bansa. Handa na ba kayo? Ready na? Ready na? Magaling! Mayaman sa mga likas na anyong lupa at anyong tubig ang bansang Pilipinas. Ang mga ito ang yamang likas na nagbibigay sa atin ng kabuhayan, pagkain, enerhiya, at iba pang mga pakinabang. Ilan sa mga anyong tubig ay ang sumusunod. Una ay ang karagatan o tinatawag din nating ocean sa Ingles. Tingnan ng mabuti ang larawan. Anong napapansin ninyo? Napakaganda ng tubig. Ang karagatan ay ang pinakamalawak at pinakamalalim na anyong tubig. Napakalaki nito. Maalat ang tubig nito. Maraming iba't ibang klase ng isda at hayop na nakatira sa iba't ibang karagatan sa ating mundo. Ang pinakamalapit na karagatan sa ating bansa ay ang Karagatang Pasipiko. Mayroon ding iba pang karagatan na matatagpuan sa ating mundo. Kabilang narito ang Karagatang Atlantiko, Karagatang Indian, Karagatang Arktiko, at Karagatang Southern. Tingnan ninyo ang larawan. Yan ay ang halimbawa ng Karagatang Pasipiko. Napakaganda ng tubig. At mayroong iba't ibang uri ng hayop na nakatira sa loob ng karagatang iyan. Ngayon naman, pumunta tayo sa pangalawang uri ng anyong tubig at ito ay ang dagat or sea. Ang dagat or sea ay malawak na anyong tubig na mas maliit lamang ang sukat kaysa sa karagatan. Maalat ang tubig ng dagat sapagkat nakadugtong ito sa karagatan. Kung ang karagatan ang pinakamalawak, pinakamalalim, at pinakamalaking anyong tubig, ang sumunod naman dito ay ang dagat or ang sea. Narito ang ilan sa halimbawa ng dagat or sea. Dagat Pilipinas, Dagat Timog China or South China Sea, Dagat Sulu or Sulu Sea, Dagat Celebes or Celebes Sea,
Dagat Mindanao or Mindanao Sea, at Dagat Liapitan or Liapitan Sea. Tingnan ng mabuti ang larawan. Yan ang halimbawa ng isang dagat. Karugtong yan ang napakalaking karagatan. Marami ring mga hayop ang nakatira sa loob ng dagat. Dagat or sea. Ngayon, narito na tayo sa pangatlong uri ng anyong tubig at ito ay ang ilog or river. Ang ilog or river ay isang mahaba at makipot na anyong tubig na umaagos patungong dagat. Nagmula ito sa maliit na sapa o itaas ng bundok or burol. Halimbawa na lamang nito ay ang ilog ng Pasig. Tingnan natin ang larawan. Ano ang inyong nakikita? Yan ay isang ilog. Umaagos ang tubig nito. Delikado rin ang ilog lalo na kung malakas ang ulan sapagkat maaaring tumaas ang tubig at magdulot ng baha. Kaya't mag-iingat kapag nasa tabi ng ilog. Ngayon, pumunta na tayo sa ating pang-apat na anyong tubig at ito ay ang Golpo or Gulf. Ang Golpo or Gulf ay bahagi ng dagat na kung saan makikita sa bunganga ng karagatan. Maaari itong daanan ng mga sasakyang pandagat at maaari ka ring mangisda dito. Sapagkat ang mga alon ng tubig na ito ay hindi malalaki at hindi malalakas. Halimbawa na lamang ng gulpo ay ang Golpo ng Lingayen at Golpo ng Ragay. Tingnan ng mabuti ang larawan. Makikita niyong malapit lamang ang gulpo sa ating anyong lupa. Anong anyong lupa naman ang inyong nakikita? Ito ay pahabang anyong lupa. Ano kaya ito? Tangway. Ang tangway na ito ay malapit lamang sa isang gulpo. Ang tubig na nakapaligid sa tangway na ito ay dinadaanan ng mga sasakyang pandagat at maaari ring pangisdaan ng ating mga mangingisda. Golpo. Ngayon, narito na tayo sa panlimang anyong tubig, ang luok or bay. Ang luok or bay ay nagsisilbing daungan ng mga barko at iba pang sasakyang pandagat. Maalat din ang tubig nito sapagkat nakadugtong ito sa dagat o sa karagatan. Ito ay parte ng isang gulpo. Naalala niyo ba ano ang gulpo? Ang gulpo ay dinadaanan ng mga malalaking sasakyang pandagat at maaari ring pangisdaan. Ang luok naman or bay, ito ang parte ng gulpo kung saan dumadaong o tumitigil ang mga sasakyang pandagat. Maaari silang magkarga ng mga pasaherong sumasakay sa iba't ibang uri ng barko. Halimbawa ng luok ay ang Luok ng Maynila, Luok ng Subic, Luok ng Ormoc, Luok ng Batangas, at Luok ng Iligan. Narito ang halimbawa ng larawan ng Luok ng Subic. Tingnan ang mabuti. May malalaking barko na nakadaong sa gilid ng anyong lupa. Diyan kinakarga ang iba't ibang materyales na inaangkat ng mga tao mula sa Subic. Maaari rin itong gawing sasakyan ng iba't ibang pasahero na nais pumunta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Luok. Susunod naman na uri ng anyong tubig ay ang lawa or lake. Ang lawa or lake ay isang anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Hindi maalat ang tubig dito
at hindi din umaagos ang tubig dito. Halimbawa ng lawa or lake ay ang lawa ng Taal at lawa ng Lanao. Tingnan ng mabuti ang larawan. Nakikita ba ninyo ang bulkang Taal? Sa gitna ng bulkan ay may maliit na lawa. Isang anyong tubig na napaliligiran ng mga anyong lupa. Tingnan ninyo. Ngayon naman, narito na tayo sa susunod na anyong tubig, ang bukal or spring. Ang bukal or spring ay ang pinakamaliit na anyong tubig. Kung ang karagatan ang pinakamalaki, ang bukal naman ang pinakamaliit. Ito ay tubig na nagmula sa ilalim ng lupa. Maaari itong maging malamig o mainit. Halimbawa nito ay ang bukal ng bundok Makiling, Tiwi Hot Spring. Tingnan ng mabuti ang larawan. Ang tubig ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bukal or spring. Susunod na anyong tubig ay ang tipot o strait. Ang tipot o strait ay makitid na daan ng tubig. Napakaliit nito, napakasikip at napakakitid. Nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. May kabuuang 200 ang Kipot sa Pilipinas dahil sa pagiging arkipelago nito. Halimbawa na lamang ng Kipot ay ang Kipot ng San Juanico. Tingnan ng mabuti ang larawan. Ang kipot na ito ay makitid na daan ng tubig. Sa gitna nito, narito ang San Juanico Bridge. Pinag-uugnay ng kipot ng San Juanico ang iba't ibang malalaking anyong tubig dito sa ating bansa. Kipot o strait. Susunod na anyong tubig ay ang talon o waterfall. Ang talon o waterfall ay matarik na pagbaba ng tubig sa isang sapa. Maaaring nanggaling ito sa isang bukirin o sa isang bundok. Maaari ring sa isang bulkan. Pababa ang tubig dito na nagmumula sa napakataas na lugar. Halimbawa nito ay ang Tinago Falls, Tibawasan Falls, at ang Maria Cristina Falls. Tingnan ng mabuti ang larawan. Ang tubig ay nagmumula sa napakataas na bahagi ng anyong lupa, pababa hanggang sa isang malaking sapa. Ang larawan na iyan ay larawan ng tinaguriang Tinago Falls. Ngayon naman, narito na tayo sa ating panghuling anyong lupa at ito ay ang Batis o tinatawag ding stream or brook sa English. Ang Batis ay isang ilog-ilugan o saluysoy na patuloy na umaagos. Nanggaling ang tubig nito mula sa bukal o spring. Halimbawa na lamang ng Batis ay ang Tandawan Stream sa Davao. Tingnan ng mabuti ang larawan. Ang tubig ay nanggagaling sa isang bukal or spring. Pababa ang tubig hanggang sa umagos ito sa isang ilog-ilugan na tinatawag rin nating Batis. Ngayon, narito na tayo sa ating gawain. Sa isang short bond paper, idikit ang isang larawan ng anyong tubig na iyon ang napuntahan. Sa ibaba ng larawan, isulat kung anong uri ng anyong tubig ito, saan ito matatagpuan, at kung kailan mo ito pinuntahan.
Ipasa ang gawaing ito sa Lunes, Setyembre 7, 2020. Hindi mo na kailangang picturan at i-comment ang iyong gawain sa comment section. Ipasa na lamang ito sa paaralan kasama ng iyong mga worksheets sa iba pang asignatura. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon, narito ang ating batayan sa pagpupuntos. Kaangkupan ng sagot. Kapag nasagot ninyo lahat ng hinihiling ng guro, magkakaroon kayo ng 7 puntos. Pagkamalikhain. Kapag ang inyong gawa ay may pagkamalikhain, magkakaroon kayo ng 5 puntos. Kalinisan at kaayusan. Kapag ang inyong gawa ay malinis at maayos, mayroon kayong 3 puntos. Sa kabuuan, 15 puntos. Maraming salamat sa pakikinig ninyo ngayong araw mga bata. Muli ito si Binibining Tina. Laging tandaan ang ating leksyon mula sa anyong lupa hanggang anyong tubig. Sa susunod nating assessment, magkakaroon tayo ng pagsasagot sa anyong tubig. Maraming salamat mga bata. Paalam!